Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, si BBM po ay tila nakakita na po ng solusyon sa korupsyon. Galing po ng presidente natin. Palakpakan po muna natin. Siya lang po ang tanging presidente na nakahanap po ng solusyon. Aktual na solusyon po 'to, Alam niyo naman tayo dito, sa ating programa mga kapatid, 'pag may maganda pong ginagawa dapat palakpakan natin 'yan. Pero paliwanag muna paliwanag muna natin bago palakpakan. Pag-uusapan din po natin na ongoing na po ang APEC. At tayo po ay umaasa na ang ating presidente ay may malaking papel po dito po sa APEC Summit na ginaganap po ngayon sa South Korea. Palakpakan naman po natin. Importante po ang ginagampanan ng ating mahal na Pangulo, no? Dahil po sa Pangulong Marcos ay masasaksihan natin ang napakahalagang papel ng ating presidente dito sa Asia Pacific Economic Conference, Sa katatapos po na ASEAN, ang laki rin po ng papel ng Pilipinas dito. Sa pareho pong international conference ay pareho pong naging dekorasyon ng ating Pangulo. Sanay na tayo. Binabati natin ang kaisa-isa. Ang kauna-unahan at kaisa-isang tagapanood natin, si Jazz. Live po tayo na mapapanood dito po sa YouTube. Yan. Pag-uusapan na po na. Yan po ang mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin mga kapatid, ito pong nangyayari, no? Yan po, dalawa po sa pag-uusapan natin. Pag may oras pa po tayo, pag-uusapan din po natin ito pong ginagawa ngayon na pagpapasama kay Gutesa. May mga latest po tayo dyan. Yung mga pahayag po ni Lacson. At tayo po karapat-dapat siguro nating sagutin yan at iba pa. Okay. Punta na po tayo rito sa ating mga dapat pag-usapan. Ito po, lahat po to ay nakapokus ngayon sa ating mahal na Pangulong Marcos. Na napakaganda po ng mga pinapakita sa mga international summit, international conference. Ang laki po ng papel ng ating mahal na Pangulo. Dahil kung wala po ang mga katulad ni President Marcos diyan, ay wala pong dekorasyon, pamparami ika nga. At syempre pa po, ang walang kamatayang best. Yan. Best. Yan. Best participation. Best in participation po. Wala po tayong nahihita sa mga pagdalo natin, pero meron pong mga magagandang photo ops na pangyayari. Ayan. Ngayon po mga kapatid sa APEC, wala pong nakatakda na pagpupulong sa pagitan ni Pangulo. Kahit photo ops po, wala po sa pagitan po ni Xi Jinping at saka ni President Marcos at saka kay Donald Trump at kay President Marcos. Talagang ginagawa lang po tayong dekorasyon. Ayan mga kapatid, ano po ang mga issue? Ito po, isa-isayin natin. Sabi po ni Attorney Rowena Guanzon, former COA and COMELEC Commissioner. Real quick from President na palamura
to President na mumurahin mo araw-araw dahil laging bangag at walang alam. Aray, ang sakit naman yan. Madam Rowena Guanzon, wala namang ganunin. Ulitin natin, real quick. Ayan po, pinakita po niya yung picture ni PRRD at ni BBM. Real quick, from presidente na palamura to presidente na mumurahin mo araw-araw dahil laging bangag at walang alam. Aray ko. Madam Rowena Guanzon, ang tsakit-tsakit naman. At eto po, pinanunod ko po to, no? Live from Araneta Coliseum nung pinakilala po na dumating na si BBM. Grabe. Pinupo ng mga tao. Ang tsakit naman, Mr. President. Nakakahiya naman po. Tuwing dadalo ka na lang sa event. Ito po ay event na to sa celebration po ng 50 years. 50 years na pala. Yung Trila in Manila na ginanap dyan sa Cubao, no? Pinupo si Mr. President ng mga tao. Grabe naman kayo sa ating Mr. President. Hindi po ba nakakahiya na yan, Mr. President? Mismo sa mamaya po, baka magulat kayo, binubunyo. May solusyon na po si Mr. President sa lahat ng ating problema sa korupsyon. Akala ninyo si Mr. President, anong akala nyo? Tutulog-tulog? Hindi po tutulog-tulog. Wala nga tulog. Sasabihin nyo tutulog-tulog. Wala pong tulog. Kaya po focus lang siya. Focus lang. Bakit hindi natutulog? Baka binabantayan yung sarili. Lalo na ngayon. Alam ko na kung bakit hindi natutulog. Marami po siyang kinakausap, no? Yung mga tagapayo niya po. Ang sabi nga nung una, ang tagapayo niya lang si Mr. President Sr. Si Mr. President Ferdinand Marcos Sr. Ngayon, tapos dinagdagan ng patik gabinete ni Mr. President Ferdinand Marcos Sr. Ngayon po, may mga advisor na po si Mr. President. Yung mga ninuno. Pati po mga ninuno ay tagapayo na ni Mr. President. Grabe talaga, Mr. President. Yan na nakikita natin sa napakagaling. Si Aklas. Alam nyo, alam nyo na si Aklas yun. Sabi nga po ng isang addict, dating addict na taga-flip top, kaya raw siya hindi natutulog, binabantayan ng sarili. Ayun. Kaya po, wag nyo pong masabihan na tutulog-tulog yung presidente natin. Mali kayo dyan. Hindi nga raw natutulog. Sabi inamin niya mismo na hindi na siya nakakatulog sa paglutas ng problema. Tapos sasabihin yung hindi tutulog-tulog. Mali kayo dyan. Wala na epekto sa kanya kahit binubush siya sa Araneta, kumakaway pa. Ang lakas talaga ni Mr. President. Okay, ito po. Sabi po ni Chavit Singson, nilaglag ni President Marcos lahat para lang malayo sa kanya. Ayan. Ito po ay yung tungkol po dito sa matapang na panawagan ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson na magbitiw na sa si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil sa mga issue ng katiwalian na kinakaharap ng bansa. Ayan po. Ayon kay Singson, isiniwalat lamang umano ni Pangulong Marcos ang anomalya sa flood control project upang mailayo ang sarili sa sisi ng taong bayan. Akalain niyo yun? Siya pa nag-expose. Ano paliwanag ni Singson dyan? Bakit niya sinabi? Kasi yan na po kinakatwir.
Walang kinalaman si Mr. President dyan. Siya nga nag-expose ng katiwalian na yan. Gusto niya nga pa-imbestigahan eh. Tapos sasabihin yung may kinalaman siya sa flood control. Kayo naman oh. Ano po ang paliwanag ni Chavit Singson? Tungkol po dyan, ito po ang sinabi ni Singson. Nilaglag niya lahat para lang malayo sa kanya. Alam niyang puputok na yan. Inunahan niya, ginamit niya ang SONA. Ayun pala ang paliwanag doon. Ginamit pala ni Mr. President ang SONA para mailayo sa kanya ang CC. Saan ka nakakita na yung korupsyon, ang malaganap na korupsyon sa panahon mo, nagawa mo pang i-expose at nakigalit ka pa. Totoo yan sinasabi ni Chavit Singson dahil naghahanap na yung tao eh. Natatandaan nyo, unang sinabi niya pa lang na may 5,500 flood control projects. Pagkalipas ng isang araw lang yata o 2 araw lang yata, fact check agad, umulan at binaha. Ang dami pong katwiran ni Mr. President nun eh. Di ba? Ni Mr. President, ang dami niyang katwiran nung una. Kesyo nabangga ng barko. Kaya yung mga tao nagdududa na eh. Nabangga ng barko, 5,500. Isang barko, binangga yung 5,500. Tapos susunod na katwiran, na-overwhelm eh. Meron tayong flood control projects, pero na-overwhelm. Pinagtatanggol niya pa nung una eh. Ang dami natin panukala. Mr. President, imbestigahan nyo na. Yung top 10 kako, dito lang sa atin yun, nauna tayo nagsabit, yung top 10, puntahan nyo para ipakita nyo sa tao na talagang meron kayong flood control projects. Hindi nakikinig. Dinagdagan pa, naging 9,000 ang flood control project under his regime. Sa ilalim po ng kanyang panunungkulan, may 9,000 tayong flood control projects. At lahat po yan ay hindi epektibo. Lahat po yan ay depektibo. Pero ano pong ginawa ni Mr. President? Ano pong ginawa? Wala lang. Hanggang sa yung galit po ng tao ay sukdulan na, ay nakigalit lang po sa atin. Mahiya naman kayo, sabi. O ano pa sabi ni Chavit Singson? Mahiya naman kayo, sabi niya. Dapat mahiya tayo. Dapat mahiya siya. Correct. Dapat po siyang mahiya. Ibang klase po itong presidente natin. Inililigtas ang sarili. At meron siyang mga tagapagsalita na para iligtas. Siya talaga ang punot dulo eh. Lahat po nagsasabi, kung hindi man siya nadideliveran ng maletang pera, ang hinala po ng ang sinasabi po ng mga tao ay sobra po, no? Kasi ganito po eh. Ang lawak kahit po saan, maski po yung mga miyembro ng ICI nagsasabi na grabe to, hindi kami makapaniwala na ganito kalaki ang korupsyon. Halos lahat sa gobyerno, halos lahat ng ahensya may korupsyon. DPWH pa lang po tayo Paano pa kaya pag binuksan yung ayuda? Ang dami pa po. DPWH pa lang, flood control pa lang. Meron pang farm to road market. Meron pang yung mga tulay, ay wala nga pala nagawang tulay. Meron pang mga highway, wala nga pala nagawang highway. Kawawang kawawa po Pilipinas dito sa ating Mr. President. Grabe. AMG Travel Vlog. Sa ASEAN Summit, sinabi ng Malaysian Prime Minister kay President Ferdinand Romualdez, Bongbong Bangag Marcos Jr., if you have problem with China, don't put pressure on us. Wala na po. Wala pong pumapansin. Kawawa po talaga to si Mr. President. Okay. Ngayon po, punta na po tayo rito sa APEC. Ano po kaya ang papel dito? May sinabi po kagad si Mr. President Mr. President BBM.
Ha? Kadarating-rating lang po. May mga pahayag na po kagad na malulupit. Na kinocover po. Ha? Sikat na sikat. Kinocover ng lahat ng media ng Pilipinas. Ano ba yung sinasabi? Badong, ano ba yung pinagsasabi? Ano ba yung pinagsasabi ni Mr. President? At kinocover ng buong Pilipinas. Ano ba yung mga pinagsasabi? Badong. Mga media lang pala ng Pilipinas. Ito po ang matapang na pahayag ni Mr. President BBM Marcos dyan po sa nagaganap na APEC Summit. Ha? Bago po siya pumunta sa APEC Summit, ito po ang kanyang tinalakay. Ha? Tinalakay niya ang APEC Summit? Opo, hindi talaga eh. Ang talino eh. We have to see what the agreements will be coming out of these meetings between President Xi and President Trump. Galing. Ha? We have to see what the agreements will be coming out of these meetings between President Xi and President Trump. Those will certainly color everything we will be taking about in this APEC, because the agreements or the arrangement that are made between the two of the largest economies of the world will certainly affect every single citizens of the world. Yan pa po ang pinahayag ni President Marcos. The world is watching and waiting as we are. Siya raw po ay naghihintay kasama ng buong mundo. Ang tindi ng mga pahayag mo, Mr. President. May papel ka talaga sa APEC, Mr. President. Ha? Tamang reporter lang. Tamang reporter lang tayo, Mr. President. The world is waiting. Kung anong agreement ang magaganap dyan po sa APEC. Mr. President, ang galing nyo pong mag-report. Ano po ba naman ang inaasahan natin sa inyo naman po? Ano naman po bang inaasahan natin sa Pilipinas, Mr. President? Alam niyo, Mr. President, I would like to report to you that sometimes we have to bend the law. Mr. President, ipapaunawa ko lang po sa inyo, no? Participant po kayo, hindi po kayo reporter. Kung participant po kayo, bawat tao po dyan, bawat presidente, bawat prime minister na umaattend sa APEC meeting, ay meron po silang kanya-kanyang agenda. Paalala ko lang, Mr. President, baka nalulula kayo eh. Baka nahihiwagaan kayo na tagapanood kayo ni Donald Trump at Xi Jinping eh. At bawat isang pangulo or prime minister, Mr. President, kahit man lang photo ops, no? Ay gusto nilang magkaroon ng photo ops kay Xi Jinping at alam niyo, Mr. President, napakaganda po na magkaroon po kayo ng side conference ng presidente ng China, si Xi Jinping. Bakit po? Ang tagal-tagal na po ng panahon. Buhat po ng pag-upo nyo pa lang. Ha? Napakasimple lang po ng problema natin sa China. Wala pa ako nabalitaan na heavy casualty. Akala mo may digmaan eh. Wala naman pong, alam nyo, Mr. President, sa mga pananalita ng mga tauhan ninyong pro-US, sa pananalita ng mga medyang pro-US, sa pananalita ng mga politikong pro-US, akala mo may digmaang pandaigdig na nagaganap sa West Philippine Sea. Magtotohanan lang po tayo, no? Akala mo talaga yung irreconcilable, yung disagreement, malalang malala, no?
Parang tipong sa Gaza Strip na walang katapusan. Yung sa Gaza Strip na thousand of years ago nang pinagtatalunan, kasi maliliit pa lang tayo, naalala nyo si David at Goliath? Si Goliath po ay isang Palestino. Si David po ay isang Israelita, di ba? Maliit pa lang tayong bata, kinukwento na yan eh. Sa pagitan ng mga Israelita at Palestino, 1,000 taon na ang nakakaraan. Wala pa po si Hesukristo. Mayroon na pong usapin dyan. Pero, yun po, tunay po na ano yan, na problema eh. Sa atin po, pucha, media projected problems lang na madali naman pong pag-usapan. Sana man lang yung agenda ninyo sa sarili nyo, Mr. President, makagawa kayo ng paraan na makausap si Xi Jinping katulad ng ginagawa ni Tatay Digong noon na kada APEC meeting, meron po siyang side conference with Donald Trump, with Xi Jinping, with other presidents and prime ministers of the world, no? Sana meron po tayong ganun eh. Para nakikita po natin na kayo naman po ay seryoso at kayo naman po ay siniseryoso. Wala po kami nakikita, Mr. President. Tinignan natin, walang nakatakda na pagkikita si Donald Trump at si Mr. President Marcos. Wala rin nakatakdang pagkikita si Xi Jinping at si Mr. President Marcos. Napakaganda po. ASEAN. Nakita po ninyo, hiwalay na hiwalay kayo. Kitang-kita po sa ASEAN na parang kayo yung tinik sa ASEAN eh. Tayo yung tinik sa ASEAN eh. Lahat ng bansa sa ASEAN gustong makipag-deal. Trade deal with China. Tayo lang po yung nagsasalita doon para tirahin ng China. Wala nga pumansin sa atin. Nasabihan pa tayo ng mga leader doon na kung may problema kayo, wag nyo kaming damay dyan. Mr. President, hindi ka pa rin po ba natatauhan? Na uso na po ngayon, yung mga dating, dapat yung trend sa buong mundo, Mr. President, nag-aaway-away, literal na nagpapatayan, excuse me po, literal na nagpapatayan, nagbabati-bati po. Tayo po, wala naman tayo halos pinagtatalunan ng China. Sa media lang po at saka sa utak nitong mga katulad nitong, basahin ko lang, wag natin babanggitin kasi magkakapera yung mga yan. Dati naniniwala ako sa inyo. Kaya lang gustong gaguhin ng mga Pilipino. Kumikiling kayo sa China. Anong meron? Bayad ba kayo, China? Di kayo ang traidor ng Pilipinas. Kumikiling nga po ako kay Donald Trump eh. Gusto ko po yung ginagawa ni Donald Trump. Pinupuri ko po yung ginagawa ni Donald Trump ngayon. Binagbabati niya po lahat ng magkakaaway. Ay, ganyan pala pro-China. Pinupuri si Donald Trump. Pinupuri ko po si Donald Trump ngayon. Dahil nagsasagawa siya ng war on drugs. Pinupuri ko po si Donald Trump ngayon. Dahil ang ginagawa niya, nakikipag-usap siya sa mga bansa para mapababa yung mga tarif. Pro-China kasi ako. Kawawa naman tong tao na to. Pagbigyan na natin. Sa kanila po, pag gusto mo ng kapayapaan with China, pro-China ka na. Gusto nyo ba digmaan with China? Tapatin nyo nga ako. Okay. Alam nyo mga kapatid, eto po, kahit hindi ka na maniwala sa akin kung ang pananaw mo dapat ay magalit tayo sa China kahit walang kapararaan. Lahat ng ASEAN countries, kabati ng China, puwera ang Pilipinas. Alam mo ba yun? Ano pinagtalunan? Wala lang. Kasi Duterte, para pasamain yung Duterte, sabihin na pro-China ang Duterte, siya anti-China. Yun lang, pinangatawanan.
Alam niyo yung tawag doon? Hindi naman tayo pinapansin. Wala naman talagang international uproar against China. Sa media lang natin yan. No? Sa totoo lang, bomba ng tubig. Nagbobombahan nga, Gaza Strip. Sa may Palestine. No? Sa Israel, nagbobombahan. Totoo, nagbobombahan sa Ukraine. At sa Russia, mga totoong labanan. Pero ano po ang kagustuhan nila? Magkaroon ng peace. Tayo. Tubig lang. Hindi na tayo. Ayaw. Pag may nagsalita na makipag-peace tayo sa China, pro China. Pro China. Alam mo, tatapang eh. Meron kami misa. Pro-peace po kami. Hindi po kami pro-China. Okay. Ano po ang katotohanan? 'Di ba? Dapat bilang presidente, alam niyo po kung makita po ng mga tao na merong usapan yung tayo nagsumikap tayo kausapin si Xi Jinping. Babalik po yung tiwala ng mga investor sa atin eh. Si Donald Trump, kausap natin, wala tayong mapagmamalaki na ganun eh. Ano agenda natin ng pag-attend doon? Di yung makuha natin yung best in participation. Tayo lang po ang tanging bansa na tuwing tayo lang po ang may bumababa sa eroplano na punong-puno ng bulaklak. Hindi ko rin maintindihan. Nakikita ko si Xi Jinping pagbaba ng eroplano, business-like, talagang lahat nakasaludo, lahat red carpet yan. Yung pinasasama ninyong tao ng media natin at ng gobyerno natin, kagalang-galang sa buong mundo, tinatanggap with honor. Si Donald Trump, lahat sasalubong dyan, red carpet, kagalang-galang, na binabanata ng mga liberal na media natin. Yan ang problema natin eh. Nakikisawsaw tayo sa liberal media ng mga Western media sa Europe at sa Amerika. Yan yung mga tinataglay nating mga utak. Kaya pagka gusto nating makipagbati na tayo sa China, tatawagin ka, pro-China ka kasi, bayad ka kasi. Anak ng pupa. Ako, hindi ako naniniwala na ikaw, pro-US kayo. Pero hindi ako naniniwala na bayad kayo ng US. Di ba? Wala tayong mahita eh. Pero baka sabihin nyo naman, wala tayong ano. Ano po ba yung agenda? Marcos has his own agenda in the upcoming meeting, hoping to still advance the country's image to potential investors. Ganun pa rin, Mr. President. Ganun pa rin ang agenda nyo. Mula nung umupo kayo, umiikot na kayo sa buong mundo, advance the country's image to potential investors. Yan pa rin ang daladala ninyo sa APEC. Hindi ba pwedeng tunay na problema ang daladala ninyo at tunay na solusyon ang habol nyo? Actually, maliit lang po yung problema natin sa China. Sa pagitan po ng China at ng Pilipinas, buhat po sa balita po ng mga ano natin, matinding, pinakamatinding sigalot. Sabihin na natin, pagbigyan na natin yung mga press natin na anti-Pilipinas lahat, na pro-US at kung ano pro-CIA, pagbigyan na natin yung ating press, tama sila. Kasi pag pinaresent nila, pinakamalupit na sigalot sa buong mundo ang nagaganap dyan sa West Philippine Sea. Tanong ko po, Mr. President, ilan na po ang napatay sa pagitan ng sigalot ng Pilipinas at US at Pilipinas? Wala. Wala namatay. Wala pala namatay. Pinakamatindi nga yan, wala namatay.
I-present nyo kasi yung mga facts. Kung talagang totoo na yan ang pinakamatinding sigalot na gustong palabasin ng media, ilan na po namatay? Ilan na po nabihag? Wala namatay, wala nabihag? Nakman tinapay na pinakamatinding sigalot yan. No? Nakakita na ba kayo na sigalot sa buong mundo? Nakakita na ba kayo na sigalot? Manood naman kayo ng tunay na sigalot. Pucha, pang araw-araw lang nga sa US yung pamamaril. Ilan na namamatay pag may tinoyo. Pag may tinoyo sa kanila, magdadala ng baril sa eskwela at mamamaril. Ilan na ang shooting sa Amerika? Mas malala pa yung mga shooting sa Amerika na mga gawa ng mga paliw na tao kaysa dyan sa sinasabi niyong matinding sigalot. Kawawa naman kami. Ginit-git kami. Puta, ginit-git. Pumunta kayo sa EDSA. Pumunta kayo sa mga traffic. Araw-araw may git-gitan. Baka daw tinatago nyo, Mr. President. Ito dahil matindi ang sigalot natin. Alam niyo yun, napakadali po, no? Mr. President Xi Jinping, ano po ba talaga ang dahilan ng ano natin? Kasi, who you? Baka sabihin pa tayo ni Xi Jinping, what conflict? Who you? Baka mahuyo pa tayo. Alam niyo yun, akala niyo importante tayo masyadong importante yung tingin natin sa world events. Masyadong antindi ng Pilipinas sa pagdating, wala po tayo. Baka pag nilapit nyo yan kay Xi Jinping yung problema, Mr. President, pwede ba pag-usapan natin yung problema natin? What problem, Mr. President? And who you? Baka mahuyo pa. Alam niyo ba yung mga problema ng China na nilulutas? Ang problema ng China na nilulutas nila yung mga pandemya, mga ganun kasimple, pandemya, no? Paano lagyan ng tren ang buong mundo? Paano nila ni-negotiate ang pagtatapos ng lahat ng digmaan sa buong mundo? Paano nila masusuplayan ng mga cellphone, mga produkto ang buong mundo? Yun ang China. Akala nyo importante tayo? Pang buong mundo yung alam nyo ba ang involvement ng China? Paano magbabati yung mga lahat ng nagdidigmaan sa buong mundo? Ulitin ko lang, buong mundo. Tayo pinoproblema natin. Ginit-git kami. Tulungan nyo kami. Buong mundo. Buong mundo. Ang China. Baka pag nakipag-usap tayo sa China ngayon, Mr. President Xi Jinping, can we just talk our problems? What problem? And who you? Hindi ba napakaliit. Napakaliit ng wala tayong pinag-uusapang teritoryo, wala tayong git-gitan lang. Ay, nako. Okay. Ano po ang papel doon ni Mr. President? Ayan, balik natin, no? I intend to showcase the Philippines' commitment to fostering economic partnership and promoting a favorable business climate aligned with our government's visions of building a strong innovation-driven economy. Gandang pakinggan, no? Ang ganda pong pakinggan, Mr. President.
I intend to showcase the Philippines' commitment to fostering economic partnership. Alam nyo, mga napaka-titinding mother statement. I want to foster international commitment to fostering very good relationship with the world. Alam mo, Mr. President, buong mundo alam na ang Pilipinas ay corrupt. Mismo yung host na South Korea, pinigil na nila yung kanilang mga transaksyon sa Pilipinas dahil sa corruption. Ang Pilipinas po, Mr. President, kahit na anong gawin ninyong pagbibenta, ibenta nyo ng ibenta ang Pilipinas, sa tingin ng buong mundo, ang Pilipinas ay napaka-corrupt na bansa. Mr. President, ano mang benta ninyo sa Pilipinas, corruption ang nangunguna sa kanila. Illegal drugs, corruption. Ng lahat. Alam mo, Mr. President, yung ginagawa nyo rito sa Pilipinas na akala ninyo sa mga pronouncement ni Anticler, sa mga pronouncement na Duterte pa rin. Marami naniniwala kuno na mga dilawan, mga makakaliwa. Sila nga, hindi naman sila naniniwala nun. Kaya lang, pwersado lang sila. Dahil itong mga dilawan, mga makakaliwa, kakamping, at lahat ng grupo na anti-Duterte, hindi naman talaga sila anti-corruption. Mas takot sila na maging Pangulo si Vice President Sara Duterte kaysa mapigilan ng korupsyon, Mr. President. Napakababaw ng mga problema natin with China. Kung tutusin, kahit barangay captain, kayang i-deal yan. Alam nyo ba yung pinag-uusapan ng mga barangay captain? Barag-barag na yung mukha ng babae, tapos yung lalaki, napagbabati pa. Ilang beses na ng babae, napagbabati pa. Tapos bubugbugin na naman, pag tinakbo sa chairman. Pero kung hindi na kaya, tsaka lang ipapasa sa pulis. Pang barangay lang po kung tutusin. Sa mga matatalinong leader, pang barangay lang po yan. Dapat matagal na tayong nagtatamasa. Nauna pa nga tayo sa mga bansa sa Southeast Asia na maging malapit sa China. Lahat sila nakikinabang, lahat sila natutuwa sa trade deal with ASEAN and China. Alam nyo ba ang pinakatampok doon? Trade deal with ASEAN and China. Trade deal ng mga bansa na napababa ng mga bansang Southeast Asia, yung kanilang tariff with USA. Yun yung tampok doon sa ASEAN. Karagdagang benepisyo sa trade deal with China and trade deal with the USA. Ang Pilipinas lamang ang hindi masaya dahil hindi gumalaw ang ating trade deal with US, lalong hindi gumalaw ang trade deal natin with China. Kaya sila natutuwa sa karagdagang trade deal kasi may trade deal sila ngayon with China. Tayo, nagputulan tayo. Alam niyo po si Donald Trump. Mas malala pa yung mga shooting sa Amerika naman. Si Donald Trump po, ang negosasyon niya, ano pakinabang namin sa bansa mo? Ano pakinabang namin sa bansa mo? Mr. President, may malaking pakikinabangan si Donald Trump at matutuwa sa atin kung i-offer mo na magbabalik tayo sa war on drugs. Kasi naka-war on drugs ngayon si Donald Trump. Wala tayong may offer. Hindi tayo kasing yaman ng South Korea na mag-i-invest sila sa Pilipinas, sa USA. Hindi tayo kasing yaman ng China na magbibili sila ng mga oil products from the USA. Mga energy products. Ganyan na negosasyon Kailangan ng China na mapababa. Bakit apektado ang China ng tariff ng USA? Nag-aalisan sa China yung mga factory. Dati, before Donald Trump, ganun po katalino yung Donald Trump.
pagdating sa ekonomiya. Dati, si Donald Trump, before Donald Trump, nasa China po lahat ng factory ng buong mundo. Apple, pati mga mamahaling bag na binibenta, mga Hermes na etc. na yan. Nasa China po lahat yan. Dahil sa ginawa ni Donald Trump, na pressure rin yung China, na hindi po pwedeng ikaw lang ang makinabang, tinaasan niya yung mga tariff ng mga produktong made in China ipapasok sa USA, mataas ang presyo. So nadi-defeat yung purpose ng mga Amerikanong business, yung mga nagbi-business po sa Amerika, halimbawa yung Apple. Kaya sila nagbi-business sa China, kaya sila nagpa-factory, mura yung cost, 'di ba? Mura yung cost nila pag sa China sila gumawa ng kanilang mga iPhone. Tapos kukunin nila, ibebenta nila sa Amerika. Hindi pumayag si Donald Trump. Sabi ni Donald Trump, tataasan ko yan. Kung gusto nyo pa rin dyan mag-manufacture, lahat ng galing ng China, mataas na presyo pagpasok ng USA. So kinakailangan ngayon, apektado yung China sa ginawa ng US na yun. Kinakailangan nila makipag-deal. Trade deal sila with Donald Trump. Ganyan na negosasyon. Meron silang rare earth na naglalaway si Donald Trump. Sige, bebentahan namin kayo ng rare earth pero bawasan mo yung tariff. Ganun po ang negosasyon. Tayo, ano nine-negotiate natin? Wala. Wala tayong pagtatangka. Ano yung motherhood statement? Pupunta kami sa APEC. Kasi, ito mula mismo sa bibig ni Mr. President Marcos. I intend to showcase the Philippines' commitment to fostering economic partnership and promoting a favorable business climate aligned with our government's vision of building a strong innovation-driven economy. Motherhood statement, wala talagang ino-offer. Hindi ka papansinin ng mga bansa na yan. Kung ang sinabi mo, I will attend APEC, I will forge peaceful alliance with China. Pucha, papansinin ka ng China. Makikipag-deal sa'yo yung China. Once and for all, I want peace in West Philippine Sea, in South China Sea. I want peace with China. Kung ganun yung mga sinasabi mo, bibigyan ka ng audience ng China. O kaya, I will attend the APEC to help promote anti-drug-free world. I will support Donald Trump in his drug war. Pucha, papansinin ka ng US. Alam niyo po kasi, alam naman natin na wala namang ganong habol, wala namang ganong mahihita ang mayayamang bansa sa mga mahihirap na bansang tulad natin. Pero, kung magsasalita ka ng gusto nila, magagamit nila sa propaganda nila, umaayon ka sa mga ginagawa nila ngayon na propaganda. 'Di ba? Yan yung ginagawa ni President Duterte. Kaya pansin na pansin siya ng lahat. Sikat na sikat siya. World politics, ano po yan yung kinakailangan mag-project ka. Kung walang-wala ka, project mo lang na marami kang ginagawa. Wala na po naniniwala sa inyo dito sa Pilipinas. Projection nyo sa Pilipinas, hindi na kinakagat ng mga tao. Same pa rin. Nagpo-project lang kayo doon. Lalong hindi kayo kakagatin. Dapat konkreto. Pupunta ako sa APEC. I will seek dialogue with Xi Jinping to resolve once and for all our problems in West Philippine Sea, in South China Sea. Pag ganun po ang mga pronouncement nyo, Mr. President, andali nyo pong kumuha ng audience. Kasi gusto rin nyo ni Xi Jinping. Kasi pumuporma po si Xi Jinping na siya po
ay tagapigil ng mga gera sa buong mundo. Tapos sasabihin, gera sa buong mundo, yung maliit na Pilipinas, hindi mo makayang makipagbati. 'Di ba? Kaya pabor po yung kay Xi Jinping, bibigyan ka ng audience niyan. Sasabihin, o sige, bigyan natin na 1 oras yan. Tapos, sabihin na lang natin na, 1 oras na mag-uusap kayo, tapos re-schedule na lang. Pupunta ka ron sa China. Tatanggapin ka na en grande ni Xi Jinping. Yung mga ganun ba? No? Yung mga, yung mga may impact. Donald Trump naman, mag-declare ka, I support fully. The Philippines is committed to the United States in his war on drugs. Pucha, ang sarap sa tenga ni Donald Trump yan. Bibigyan ka ng 1 oras niyan. Lahat. Mr. President, pabababain ko yung tariff. Ano pa gusto mo in exchange? Yung BPO po namin, Mr. President, exempt nyo po kami na huwag nyong tanggalin sa Pilipinas. Sige, approve. Basta partner tayo sa war on drugs. Pucha, may picture pa kayo. Ipe-present pa yan ni Donald Trump na eto, partner namin to sa war on drugs. Ganun ba sana nag-iisip yung mga Mr. President? Ganun dapat yung mga pag-iisip ng mga julalay mong dyan para may silbi. Makakakuha ka ng audience with Xi Jinping, makakakuha ka ng audience with Donald Trump. Pag ganun ng mga pinagagawa mo, hindi yung mag-a-announce ka dito na, kayo po kausap ko. Sino daw kausap ko? Sabi ni Elijah, kayo po ang kausap ko. Imaginary ba dong? Hindi po ba nagbibigay po ako ng suggestion para may impact po yung ating pag-attend? Hindi lang po tayo best in participation. Best decoration. Dapat po yung pag-attend natin, pinaplano natin ano ang pwede kong magawa para makaharap ko si Xi Jinping. Pucha, pag pinakita mo na bati na kayo ni Xi Jinping, bati na pala US at China, ay Pilipinas at China. Ano na natin yan? Open na sila sa business. Doon po kayo titignan, doon po kayo, teka, may nangyayari yata sa Pilipinas na hindi natin alam. Doon kayo papasukin ng investment. Tapos biglang i-announce ng China, we will revive the Mindanao Railways. Pucha, nag-invest na uli ang China. Alam niyo po ba yun? Yung mga investor po, tumitingin yan kung yung China